Na makaalis si Lian, mabilis namang lumabas ng office si Santino para sundan si Lian. Naabutan niya naman itong naghihintay na magbukas ng elevator. Lian? Seryoso at blanko niyang tawag. Nilingon ni Lian ang tumatawag sa kanya pero mabilis niya ring binalik ang paningin sa number ng elevator kung nasa ang floor na ito. Do you want to continue our partnership? Then don't file for our annulment at sumama ka sa akin as my wife. Aniya. Hilaw namang natawa si Lian. Wala siyang magawa kung hindi ang matawa na lang. Tanga ba ang tingin sa kanya ng ibang tao? Bakit pa gustong gusto siyang lokohin ng mga taong akala niya'y mapagkakatiwalaan niya at matatawag niyang kakampi? Hindi pinansin ni Lian ang sinabi ni Santino. Wala siyang pakialam sa partnership ng mga kumpanya nila. Ginawa niya ng trabaho niya at hanggang doon na lang ang magagawa niya. Hindi yan nakasalanan kung ayaw na talaga ng mga Villafuerte na ituloy ang partnership nila. Nang bumukas ang elevator, akma na sanang papasok si Lian nang mabilis siyang pigilan ni Santino. Ano bang problema mo? Let me go! Pagmamatigas ni Lian. Inis niyang inalis ang pagkakahawak ni Santino sa kamay niya. You're mad? Kunot noong tanong ni Santino. Ano bang gusto mong maging expression ko? Maging masaya na malaman kong mayaman pa lang na pangasawa ko? Should I be happy too from your lies? Is that what you want, Mr. Villafuerte? May dieng wika ni Lian sa huli niyang sinabi. Napabuntong hininga si Santino. Bakit ba pakiramdam niya nanunuyo siya ng girlfriend niya? Kung sa bagay, they are legally married. Ano pa ba ang itatawag niya kay Lian? Hindi niya lang inakala na ito ang magiging reaksyon ni Lian. Inaasahan ni Santino na magiging masaya si Lian at baka excited pa itong ipakilala si Santino sa pamilya niya at sabihin ang tunay niyang katayuan sa lipunan pero isa palang malaking pagkakamali yon. I'm sorry, hindi ko naman talaga gustong maglihim sa'yo. Nakikilala mo ako na wala akong pera. Nakilala mo ako bilang isang bartender. At sa tingin mo ba, magbabago ang pagtingin ko sa'yo? Iniisip mo ba na kapag nalaman ko ang pagkatao mo, magdadalawang isip akong makipaghiwalay sa'yo? Ngayong alam ko na ang tunay mong pagkatao, mas gusto kong mapabilis ang paghiwalay natin. Pagpuputol niya sa sinabi ni Santino. Do you wanna know why? Dagdag pa niya. Nanatiling tahimik si Santino. Tipid na ngumiti si Lian. Sa kanya buong tapang na sanilubong ang mga mata ni Santino. Dahil gagamitin ka lang ng pamilya ko. Gagamitin ka lang nila for their own good. Okay na ako sa pakikitungo nila sa akin ngayon kesa naman habang buhay nila akong paplastikan because of you. Pagpapatuloy niya. Hindi naman masisisi ni Santino si Lian sa nararamdaman ito dahil valid naman. Naiintindihan niya ang gustong sabihin ni Lian kaya napabuntong hininga na lamang siya. He needs Lian too for his own sake. Kailangan niyang maipakilala si Lian sa kanyang ina at sa pamilya niya para hindi na siya kulitin na ituloy ang pagpapakasal kay Bianca. Sana naiintindihan mo ko. Pagod na akong gamitin nila kung kailan lang nila gusto. Masaya akong makita at makilala ka, Mr. Villafuerte. Pasensya ka na kung hinila kita sa buhay ko. Pasensya na rin sa lahat ng mga nasabi ko. I have to go now. Nasa sa inyo na kung itutuloy niyo pa rin ang pakikipag-partnership sa Lucero Global Finance. Aniya at nang bumukas na ang elevator ay pumasok na siya. Pinindot niya na ang close at di man lang tiningnan si Santino. Nagulo ni Santino ang buhok niya. Hindi pa siya pwedeng makipaghiwalay kay Lian para tumigil ang kanyang ina. Paano niya ba ito makukumbinse? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Santino, saka siya bumalik sa office niya. Nang makaupo siya sa swivel chair niya, nilalaro niya sa mga daliri niya ang ballpen na hawak niya. Kailangan niya na bang gamitin si Warren Lucero para mapalapit siya lalo kay Lian? Nang bumukas ang pintuan niya, tiningnan niya ito. Pumasok naman si Justin. Tumawag ulit si Mr. Lucero at tinatanong ang tungkol sa partnership natin sa kanila. What's your plan? Tanong nito. Nag-iisip naman si Santino. He really needs Lian, pero ano bang dapat niyang gawin? Sabihin mong ako na lang tatawag sa kanya kapag nakapagdesisyon na ako. Tanging sagot niya na kinatango na lang na Justin. Samantala naman, tulalang bumalik si Lian sa kumpanya nila. Nasa office niya naman kaagad ang kanyang ama at naghihintay sa kanya. Inilapag ni Lian ang daladala niyang envelope sa lamesa niya. Personal mo bang nakausap ang CEO ng Villafuerte Group? What did he say? Talong nito kaagad.
Hindi naman kaagad sumagot si Lian dahil paano niya ba sasabihin? Ano bang idadahilan niya? Lian, I'm talking to you. Hindi dahil ikaw ang request ng CEO ng Villafuerte Group, hindi mo ako rerespetuhin. Anong sinabi ng CEO sa'yo? Tinanong mo ba kung anong kailangan natin gawin para ibalik nila ang partnership natin sa kanila? Malayo naman ang isip ni Lian dahil hanggang ngayon, pinoproseso pa rin niya sa isip niya ang nalaman niya sa pagkatao ni Santino. Hindi niya akalain ang buong pangalan pala na pangasawa niya ay Santino Zephyr Tuazon Villafuerte, pero nakilala niya ito bilang Santino Tuazon. Naalala niya ang marriage certificate nila. Hindi ba niya napansin noon ang full name ni Santino? Lian! Galit nang sigaw sa kanya ng kanyang ama, kaya nabalik sa wisyo si Lian. Napanunok naman siya at saka siya humugot ng malalim na buntong hininga. Hindi ko alam kung anong desisyon niya. Tatawagan na lang siguro kayo? Walang gana niyang sagot. Yun lang bang sinabi niya? Ano ba talagang sinabi niya sa'yo? Anong kondisyon niya? Sunod-sunod pa ring tanong ng kanyang ama. Mukhang hindi ito titigil hanggat di niya nakukuha ang sagot. Nang mag-ring ang cellphone ni Warren, sinagot niya ito kaagad dahil si Justin ang tumatawag. Mr. Marquez, sagot niya kaagad. This is Zephyr Villafuerte. May I know who this is? Maotoridad na tanong ni Santino. Bigla namang nataranta si Warren. Saka siya bahagyang lumayo kay Lian. Wala namang pakialam si Lian sa kausap ng kanyang ama dahil iniisip pa rin niya si Santino. This is Warren Lucero, Mr. Villafuerte. Thank you for calling me. Gusto ko sanang malaman kung anong dahilan ng pag-cancel ninyo sa partnership ng mga business natin. Kung may nagawa man o nasabi ang anak kong si Lian, ako na lang ang humihingi ng pasensya in her behalf, aniya. Di naman kagad sumagot si Santino dahil si Lian pa talaga ang sinisisi nito. Napatikim si Warren dahil nag-aalala siya na may nasabi siyang di nagustuhan ni Santino. Ano po bang kailangan namin gawin para ibalik niyo ang partnership natin? Are you willing to do everything? Seryosong tanong ni Santino. Anything, just say it. Walang paligoy-ligoy niyang saan. Ngumisi naman sa kabilang linya si Santino. I want your daughter, saad ni Santino. Napakunot naman ang noon ni Warren. Sino sa dalawa niyong anak ang gusto ni Mr. Villafuerte? Tinignan ni Warren si Lian. Iniisip niya, niya naman pwedeng ibigay si Lian lalo na at kasal pa ito. Ayaw niyang madisappoint sa kanya si Zephyr Villafuerte. Napabuntong hininga si Warren. Wala na siyang ibang choice kundi si Trixie na lang. Pero mapapayag niya ba ito gayong ikakasal na rin sila ni Enzo? Kung yun ang gusto ninyo, Mr. Villafuerte, hayaan ninyong kausapin ko ang anak ko, sagot niya. Ang balak niyang kausapin ay si Trixie. Ipapakasal niya na lang ito kay Zephyr Villafuerte kaysa kay Enzo. Don't you dare to hurt her feelings. Don't you dare touch her. Oras na malaman kung sinasaktan niyo siya verbally or physically, ako mismong makakalaban ninyo. Napahilamos sa mukha si Warren. Huwag kayong mag-alala, Mr. Villafuerte, kahit kailan. Hindi ko sinaktan ng anak ko at pinagsalitaan ng masasakit na salita. Sagot naman ni Warren. Si Santino naman ang nagsalubong ang mga kilay ngayon. Alam man lang ba ni Warren kung sino ang tinutukoy niyang anak nito? Sino ba sa mga anak mo ang iniisip mong gusto ko? Bakas ang inis sa tinig ni Santino dahil na alam niya kung paanong maliitin ng mga Lucero si Lian dahil anak lang ito sa labas. Hindi po ba si Trixie ang tinutukoy ninyo? Dahil kung si Lian naman ang bunso kong anak, she is already married, Mr. Villafuerte. Ayoko namang ibigay sa inyo ang anak kong nagpakasal na sa lalaking, I want her. May dieng sa ni Santino. Tinignan ni Warren si Lian na tulala pa rin, tila napakalalim ng iniisip. Ano ba talaga ang pinag-uusapan ni Zephyr Villafuerte? Lumabas na si Warren sa office ni Lian, saka siya bumalik sa office niya para makausap pa si Santino. Si Lian ba ang gusto mo? Pero hindi na siya pwede, Mr. Villafuerte. My younger daughter is married. Saad niya pero nagmatigas pa rin si Santino. Kung gusto mong ituloy ko pa ang partnership sa inyo, then do what I want. I want your Lian. Matigas na wika ni Santino, saka niya ibinaba ang tawag. Napahilamos sa mukha si Warren. Paano niya ibibigay si Lian? Gayong kasal pa ito. That stubborn woman. Inis niyang saad. Kung di lang sana nagpakasal si Lian sa lalaking wala namang status sa lipunan, hindi niya sana to problema ngayon. Ibibigay niya kaagad ang bunso niyang anak.
Bumuga siya ng hangin, saka siya nag-iisip ng paraan. Kailangan na talagang maghiwalay ni Santino at Lian, pero paano nila mapapabilis ang proseso? Kung ibibigay niya naman si Lian kay Zafir Villaferte, tapos hindi sila ikakasal, walang habol ang anak niya sa mga ari-arian ng mga Villaferte. Gustong magalit ni Warren sa anak niya, pero naalala niya naman ang sinabi ni Zafir Villaferte. Hindi nila pwedeng saktan at pagsalitaan si Lian. Ang ipinagtataka ni Warren, paano nakilala ng anak niya ang isang makapangyarihang tao sa bansa. Bihira lang nakakakilala sa CEO ng VLG at maging siya ay hindi pa ito nakikita. Ngayon niya lang din narinig ang boses nito. Nang makauwi naman si Santino sa bahay nila, sumalubong sa kanya ang galit na galit niyang ina. Napabuntong hininga na lang si Santino. Kailan ba siya titigilan ng kanyang ina? Hanggang ba sa magkaanak siya? What? Walang gana niyang tanong dito. Ibinato naman ni Sonia sa anak niya ang hawak-hawak itong si Nomar. Kitang-kita rito nakasal na talaga si Santino. Wala namang pakailam si Santino na naupo sa sofa at tinanggal ang sapatos niya. Ano bang tingin mo sa kasal, Santino, Zafir? Isang laro lang ba sa'yo yon? At sino naman ang napangasawa mo? Sino ang maswerteng babaeng yan? Saan mo napulot yon? Saan mo nakilala? Sa anong pamilya siya nabibilang? Galit na sigaw ni Sonia. Seryosong tiningnan ni Santino ang kanyang ina. Minamalit na si Lian sa loob ng pamamahay nila. Pati ba naman sa ibang tao, makakaranas siya ng pangmamaliit? Sa tingin niyo ba, nagbibiro ako? Sa tingin niyo ba, magpapakasal ako dahil lang sa gusto ko? Dahil lang sa laro ang tingin ko dito? Balik niyang saad. No, wala kang ibang pakakasalan kung hindi si Bianca lang. Ano pa ba ang hinahanap mo sa babae na kay Bianca ng lahat? Successful career, fame, money, power and everything. Siya ang nababagay sa'yo. Huwag mong iuwi dito ang babae mo yan dahil baka hindi ko makontrol ang sarili ko. Tumayo naman na si Santino. Don't you dare to hurt my wife, Mom, or else ako ang makakalaban ninyo. Malamig at seryosong saad ni Santino sa kanyang ina. Hilaw na lang na tumawa si Sonia dahil mukhang seryoso talaga ang anak niya sa babaeng pinakasalan nito. Divorce that woman and marry Bianca instead. Sigaw pa rin niya sa kanyang ina. Hindi ko siya pakakasalan. She cheated on me and you still want me to marry her? I'm already married at kahit anong sabihin niyo, hindi ko hihiwalayin ang asawa ko. May dieng saad ni Santino sa kanyang ina, sa kanya to nilampasan at pumasok na sa kwarto niya. Nanghina naman ng mga tuhod ni Sonia, kaya napaupo na siya sa sofa. Paano niya sasabihin kay Bianca ang nangyayari kay Santino? Paano niya ipapaliwanag yon? Paano niya pagtatakpan ang ginawa ni Santino? Paano kung sumuko na rin si Bianca sa relasyon nila? Wala na siyang ibang gusto para sa anak niya, kundi si Bianca lang dahil close silang dalawa. Simula ng huling makausap ni Lian si Santino ay hindi na ulit sila nakita. Bahay at trabaho lang naman ang pinuntahan niya. Ayaw niyang makita si Santino ngayon at kung maaari lang sana, wag nang magsalubong ang mga landas nila. Bumaba na si Lian mula sa kwarto niya. Naabutan niya namang abala si Trixie sa pag-aasikaso para sa magiging kasal nila ni Enzo. Nilibot ni Lian ang mga mata niya. Hindi niya naman makita si Enzo kaya nakahinga siya ng maluwag. Ayaw niya ng gulo. Nang makita ni Trixie si Lian ay ngumisi ito. Kinukulong mo ang sarili mo dahil iniwan ka na ng pulubi mong asawa? Pang-aasar ni Trixie. Hindi naman siya pinansin ni Lian. I'm sure, marami na siyang ninakaw sa bahay natin pero hindi lang natin alam. Masama namang tinignan ni Lian si Trixie dahil sa pambibintang na naman ito kay Santino nang walang pruweba. Hanggang ngayon hindi pa rin alam ng pamilya ni Lian na si Santino na asawa niya ay si Santino Villaferte na CEO ng Villaferte Legacy Group. Do you have a proof? Matapang namang sagot ni Lian. Natawa si Trixie dahil hindi niya inaasahan na sasagot ang kapatid niya sa matapang na tono. Abala ang mga organizer at planner ni Trixie sa sofa. Nilapitan ni Trixie si Lian pero di nagpatinag si Lian. Mukhang may punto nga si Santino. Oras na para lumaban naman si Lian dahil palagi na lang siyang minamaliit at pinapamukha ang katayuan niya sa pamilya nila. Matapang ka na niyan? Tama nga si Daddy. Naimpluwensyahan ka na ng pulubing yon. Bastos na nga, magnanakaw at wala pang pinag-aralan.
Ngumisi si Lian. May lakas pa ba sila ng loob na sabihin ng lahat ng yan kapag nalaman nilang ang tunay na pagkatao ni Santino? Napatingin si Lian sa kwintas sa suot ni Trixie. Nakilala niya yon. Ang sabi ni Santino, siya ang bumili nun at regalo nito sana sa lola nila, pero mukhang ninakaw nga ni Trixie dahil may resibong hawak si Santino. Nilapitan din ni Lian si Trixie. Napataas ang kilay ni Trixie dahil sa ginawa ni Lian. Bahagya siyang napaatras. Hinawakan ni Lian ang kwintas pero mabilis tinampa ni Trixie ang kamay ni Lian. Si Santino ang nagmamay-ari ng kwintas sa suot mo. May pruweba ka bang sa'yo talaga yan? Sagot niya naman. Napalunok si Trixie pero matapang pa rin niyang hinarap si Lian dahil nakilala na nilang mahiyain, mahina at hindi marunong lumaban ito. Of course I have. Sa tingin mo ba, kapag dinala ka sa presinto ang asawa mo, paniniwalaan nila ang kwento niya? Baka nga, pangpiyansa niya, wala pa siyang pambayad. Kaya kong ipakulong ang walang kwenta mong asawa, Lian. Malakas ang loob, nasaan ni Trixie. Tipid namang ngumiti si Lian, saka siya bumuga ng hangin. Napatango-tango pa siya na tila ba, pinipikon pa si Trixie. Then go on. Ipakulong mo siya. Ipahanap mo siya at ipakulong. Sa tingin mo ba, sasabihin niya sa pamilya natin kung hindi siya sigurado na sa kanya nga ang kwintas na yan? Sa tingin mo ba may lakas siya ng loob na angkinin yan kung wala siyang pruweba? Don't underestimate my husband, Trixie. Dahil baka magulat ka kapag nakilala mo na siya. Don't scare me. Tinaasa naman ni Lian ng kilay si Trixie. I am not scaring you. Natatakot ka? Anong kinatatakot mo kung wala ka namang kasalanan at kung may pruweba ka nga hindi ba? Aniya naman. What is happening here? Rinig nila sa boses ni Emilia na kabababa lang din ng hagdan. Mabilis namang lumapit si Trixie sa kanyang ina. She is accusing me of stealing this necklace. Tila batang pagsusumbong ni Trixie sa kanyang ina. Napabuntong hininga na lang si Lian. Kung sa bagay, sino bang magiging kakampi niya sa loob ng bahay na to, maliban sa kanyang lola? Kunot noong tinignan ni Emilia si Lian. Do you have proof that my daughter steals this necklace? Wala kang karapatan na pagbintangan ng anak ko, Lian. Kahit anong ari-arian sa pamamahay na to, wala kang karapatan. Kinakampihan mo ang asawa mong napulot mo lang kung saan? Pagsisisihan mo ang ginawa mong to, Lian, lalo na kapag itinigil na ng iyong ama ang pagpapagamot sa lola mo. Seryosong wika ni Emilia. Napakibit balikat lang naman si Lian na tila ba hindi man lang siya naapektuhan sa sinabi ni Emilia. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Emilia dahil tila ba nabastos siya sa ginawang iyon ni Lian. Ikaw na babae ka. Ang lakas naman ng loob mong bastusin ako sa loob ng pamamahay ko. Baka nakakalimutan mong, fine. Ako na ang anak sa labas ng aking ama. Anak ako na isang kabit. Wala akong karapatan sa lahat ng kayamanan ng mga losero. Sawang-sawa na akong pakinggan ang mga salita ninyong yan. Sawang-sawa na akong magpaapi sa inyo. Tao pa rin naman ako. Sinisisi niyo ko sa kasalanang hindi naman akong gumawa. Bakit kami lang na aking ina ang sinisisi ninyo? Bakit sa amin lang kayo galit? Si Daddy ang punot dulo ng lahat ng to pero di nyo magawang magalit sa kanya? Pagpaputol ni Lian sa sasabihin sana ni Emilia. Hindi makapaniwalang tumawa si Emilia dahil may lakas na ng loob si Lian na sumagot sa kanila. Tuluyan ka na ngang naimpluwensyahan ng asawa mo. Kapag nalaman ng daddy mo ang pinaggagawa mo sa loob ng pamamahay na to, sa tingin mo ba hindi kanya palalayasin? Diretso lang namang nakatingin si Lian sa mga mata ni Emilia na hindi niya magawang tingnan noon. Matagal na panahon niyang iniintindi ang sakit na nararamdaman nito dahil nagkaroon ng bunga ang panloloko ng asawa niya sa kanya. Pero na-realize ni Lian na hindi naman yata tamang siya ang sasihin sa lahat. Then tell him. Walang takot na sagot ni Lian sa kanya nilampasan ng mag-ina. Kita mo na, Mommy? Ang kapal na mukha niyang magaling na rinahan sa pamamahay natin. She is an illegitimate daughter pero ang lakas ng loob niyang lumaban sa atin. Pag-hysterical ni Trixie pero hindi na pinansin pa ni Lian. Napangiti siya. Hindi niya naman akalaing masarap pala sa pakiramdam kapag hindi mo hinayaang apihin ka lang. Bumuga ng hangin si Lian saka siya nagtungo sa malawak nilang hardin. Nilanghap niya ang sariwang hangin dahil gumaan ang pakiramdam niya sa ginawa niyang pagsagot sa mag-ina. Lian,
Nilingon ni Lian si Enzo nang tawagin siya nito. Iniwas na naman kaagad ang paningin niya. Kung nitong mga nakalipas na araw, nasasaktan pa rin siya dahil sa panloloko ni Enzo sa kanya. Pero ngayong nakikita niya ito, tila ba biglang nawala ang pagmamahal niya para dito. Inayaan niya lang si Enzo na tumayo sa tabi niya. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad? Hindi mo na ba talaga bibigyan ng pagkakataon ang relasyon natin? Aniya. Kunot noong tinignan ni Lian si Enzo. Ikakasal ka na kay Trixie tapos yan pa rin ang bukang bibig mo? San ka ba nangunguha ng kapal ng mukha, Enzo? Inis namang ginulo ni Enzo ang buhok niya tsaka siya napahilamos. Ikaw ang gusto kong pakasalan, Lian. Seryosong sagot ni Enzo. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Lian ang ex-boyfriend niya. Ang lakas ng loob nitong magloko pagkatapos sasabihin na siya ang gustong pakasalan. Napapailing na lamang siya. Siya ang niloko pero tila ba ang ex-boyfriend niyang naiwan. Tigilan mo na ako, Enzo. Ikakasal ka na tapos ako pa rin ang iniisip mo. Natawa si Lian pero seryosong nakatingin sa kanya si Enzo. Anong gusto mong gawin ko? Ikaw ang gumugulo sa isip ko at sa tuwing nakikita ko ang lalaking pinakasalan mo, gusto ko siyang suntukin. Gusto kong sirain ang pagmumukha niya. Bakit mo pa ba ako pinahihirapan, Lian? Alam ko namang mahal mo pa rin ako. Nasaktan ka lang sa ginawa ko kaya mo pinakasalan ng lalaking yon. Handa akong hintayin ka hanggang sa mag-divorce na kayong dalawa. Handa akong tulungan ka na makipag-anal sa kanya para mapabilis ang paghihiwalay mo. Just marry me after. Ramdam ni Lian ang pagiging seryoso ni Enzo. Bigla namang bumilis ang tibok ng puso ni Lian. Bakit naaawa siya kay Enzo? Bakit nakokonsensya siya? Iniwas na lang ni Lian ang paningin niya. Hindi siya sumira sa relasyon nila kaya hindi siyang dapat na makonsensya. Nagulat na lang si Lian nang hawakan ni Enzo ang kamay niya. Mabilis na inalis ni Lian ang pagkakahawak ni Enzo sa kanya na bahagyaring ikinagulat ni Enzo. Pasensya ka na. Pag-isipan mong mabuti, Lian. Sabihin mo sa aking mahal mo pa ako at gusto mong ayusin ang relasyon natin bagong kasal namin ni Trixie. Handa akong takbuhan ang kasal namin? Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Lian. Seryoso ba talaga si Enzo? Lian. Sabay na napalingon si Lian at Enzo sa likod nila at pareho silang nagulat na makita nila si Trixie na galit na galit. Napanonok si Lian kahit na wala siyang ginagawang masama kay Trixie pero pakiramdam niya may nagawa siya rito. Malandi ka. Ikakasal sa akin si Enzo pero inaakit mo pa rin siya. Gusto mo pang makipagbalikan sa kanya. Sinusubukan mo ba talaga ang pasensya ng pamilya namin? Nang gagalaiting sigaw ni Trixie at akma sanang susugurin si Lian nang humarang kaagad si Enzo sa kanya. Trixie, please calm down. Pagpapakalma ni Enzo pero tila ba walang makapagpapakalma kay Trixie. Gustong gusto niyang abutin si Lian at hablutin ang mga buhok nito. Kakalbuhin kitang higad ka. Bakit ako na naman ang sisisihin mo? Bakit ba napakahiling ninyong sisihin ang taong wala namang kasalanan para lang may masisi kayo? Why don't you ask Enzo first bago mo ako sugurin? May diing saan ni Lian, bakas ang ines sa tinig niya. Ayaw niya nang magpaapi kahit kanino. Ayaw niya nang gawing panangga ang katawan niya dahil siya lang din naman ang masasaktan kapag hinayaan niyang api-apihin siya. Nag-ngit-ngit ang mga ngipin ni Trixie. Tila ba hindi niya kayang awayin si Enzo dahil baka matras to sa kasal nila lalo na't narinig niya ang sinabi ni Enzo para kay Lian. Magsasalita pa kaya si Trixie na maunahan siya ni Enzo? Tama na, Trixie. Let's go back inside. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa pakikipagtalo kay Lian. Mag-focus na lang kayo sa pag-asikaso para sa kasal natin. Seryosong wika ni Enzo, tsaka hinila na si Trixie. Kumalma naman na si Trixie. Minsan pa niyang nilingon si Lian at binilatan to na tila ba nagtagumpay na siya. Napapairap na lang si Lian. Wala naman na siyang pakialam kung ikakasal sila ni Enzo. Bigla na naglaho ang nararamdaman niya para kay Enzo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Lian. Iniisip niya si Santino. Hindi pa rin nawawala ang inis at galit niya rito dahil nagsinungaling ito sa kanya. Sa tuwing naglilihim sa kanya ang mga taong malapit niya ng pagkatiwalaan at nalaman niya ang tungkol sa pagsisinungaling nila, pakiramdam niya ginagawa siyang tanga.
Habang kumakain silang lahat, tahimik lang sila. Hindi pa rin nawawala sa isip ni Lian ang tunay na pagkatao ni Santino. Alam niyang matutuwa ang pamilya niya kapag nalaman ng mga ito ng asawa niya ay ang CEO ng Villafuerte Legacy Group. Pero hindi siya natutuwa doon dahil nagsinungaling sa kanya si Santino. Tiningnan ni Warren ang anak niyang si Lian at nakatulala lang ito sa pagkain. Totoo ba na ikaw ang gusto ni Mr. Villafuerte na kapalit para ibalik niya ang partnership ng kumpanya natin sa kanila? Tanong sa kanya ng kanyang ama kahit alam na nito ang tungkol sa gusto ni Santino. Gusto niya lang makumpirma mula sa anak niya ang pinag-usapan nilang dalawa nang papuntahin niya si Lian sa kumpanya ng mga Villafuerte. Ngayon, naiintindihan niya na kung bakit tulalang bumalik ng kumpanya si Lian at hindi masagot ang tanong niya. Napatingin na rin sa kanya ang stepmom niya habang nasa mid naman si Trixie. For real? May gusto sa kanya si Mr. Villafuerte? Paano niya nakilala si Lian? Sunod-sunod na tanong ni Trixie. Di niya na naman maiwasang hindi mainggit dahil ang anak ng pinakamayamang pamilya sa bansa ay may gusto kay Lian. I am full, excuse me. Walang ganang wika ni Lian at akma sanang aalis nang magsalita ang Lola Martha niya. Hiwalayan mo ang asawa mo at ibigay mo ang gusto ni Mr. Villafuerte. Konting sakripisyo lang, Lian, dahil para din naman to sa kumpanya natin. Wika ni Martha. Hilaw namang natawa si Liam. Sa kanya iniwan ang pamilya niya sa pagkainan. Matapos niyang mag-shower, tumambay muna siya sa veranda ng kwarto niya. Nakatulala lang siyang nakatingin sa malawak nilang bakuran. Hindi porket mayaman si Santino ay kaya nitong ibigay magandang buhay sa kanya, ayaw pa rin niyang magtiwala. Hindi siya sigurado kung ano ang balak ni Santino sa kanya. Nagmula sa magandang pamilya si Santino, pero bakit pumayag itong magpakasal sa kanya? Yun ang pinagtataka niya. Hindi niya alam kung anong laman ng isip ni Santino. Bakit ito nagtiis na lait-laitin at maliitin ang pamilya Lucero? Sa lubong ang mga kilay ni Lian habang iniisip niya kung anong posibleng dahilan ni Santino para pumayag ito sa inalok niyang kasal. Malaman na kaya ni Lian ang dahilan ni Santino kung bakit siya nito pinakasalan? Ano ang gagawin ni Lian kapag nalamang gagamitin din siya ni Santino para takasan ang dapat nakasal nito sa dating kasintahan na si Bianca? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.